Ay, wag tayo rin, wag yan, mahirap sharean yan, mahirap matigas ulo niyan. Ano ka ba? Si Nicodemo ba na, ilang salitaan si Nicodemo at si Jesus? Yung babaeng Samaritano, ilang salitaan sila bago na win niya? Basta ang alam ko, divine intervention to na pinagtagpo tayo ng Panginoon ngayong time na to. Yung creator ng universe ang nagtatag ng date. Maging aware sana tayo rito na minsan, yung nga, babalikan ko po ito, nagkatagpo lang yung mata nyo nung isang dumadaan. Bakit tayo nung nagko-concert, lahat ng dumadaan ini-invite sa ground floor, nasa third floor kami. Nagko-concert kami sa taas na may mga demonyo rin, may mga anghel rin, no? Tapos yung mga kasama namin nandun sa sidewalk, lahat ng dadaan kayo, attend kayo, may concert sa taas. Walang actually, doon na win si Noel Lorna. Yung asawa mo, doon na win. Dahil siya nag-i-invite lang sa baba. So maging aware sana tayo rito. Nakukuha niyo mga kapatid na hindi ka masyadong busy sa ministry na hindi mo napapansin yung mga tao na yan pa kayo. Ang sakit nung sinabi sa akin yan na parang balik ka na lang mamaya kasi wala service. Hindi na bumalik. Mga pastor, isa rin, naalala ko po yung isang kasama natin. Bihira akong maalala to. Bihirang-bihira akong maalala. Noong una, nakikipag-chat siya sa akin, nagkukwento. Pero nung later na, may nalaman kasi akong sikreto niya, natakot. Hindi na ako kinakausap. Kasi akala niya magagalit ako. Hindi naman ako galit. Bigla ko naisip nung gabing yun. Sabi ko, gano'n. Maging maingat kayo mga kapatid. Kinuha ko yung cellphone ko, kumustahin ko. Hindi ko makita pangalan. Hindi ba si Meta, minsan hindi na marunong Pag tinay ko, Eli, ang lumalabas Eli Soriano. Hindi ko naman friend si Eli Soriano Hinahanap ko bakit ayaw nito yung si Meta. Hindi ko makita pangalan na parang sabi, bakit gusto ko kumustahin siya. Medyo matagal siyang mag-reply, pero nung gabing yun, parang gusto kong kumustahin. Check niyo sarili niyo mga kapatid, Kinabukasan, nalaman ko yung kapatid niya nalunod, namatay. Sabi ko, strike to na ako. Una kay Cristel. Pero kasi sa pagka yung katawan mo, apektado na sa pagod. Kaya si Jesus nagpapahingi. Na you're too busy, you're too tired. Wala ka nang namimiss mo na yung mga signal ni Lord. Strike to na ako kay Cristel. Tapos dito pa sa isa. Ayoko na strike 3. Baka matanggal na ako. Na you're too busy. Hindi mo napapansin yung mga miyembro mo. Kinabukasan yung kapatid niya namatay na nalunod, nakita sa dam. Gagano ko What if kung kinontak ko siya at kinumusta ko yung pamilya niya? What if? Hindi kaya ako pumalya sa pagkapastor? Hindi lang yung teaching mo ang kailangan ng tao. Yung ikaw bilang pastor ang kailangan nila.
Hindi lang si pastor, maraming alam yan. Hindi yung alam mo lang kailangan ng tao, yung prayer mo. Si Crystal, lagi ko lang naman binibiro yan eh. Pag nagpupunta sa amin, biro lang ako ng biro. Pero something no, parang ang bigat. Bigat. Ang lungkot-lungkot. Sinisip kong ganun. Baka naman dala lang sa pagod. Myra, natatandaan mo si Billy? Nung nakatabi mo, naramdaman mo yung bigat, di ba? Na nung naghiwalay kayo, bigat na bigat. May nakausap to eh. Alam ko pakiramdam mo, kinukwento mo sa akin yan, na pagtalikod mong ganyan. Nung nagkahiwalay kayo, na parang nakaramdam ka ng bigat na bigat. That time, yung time na yon, hindi niya kailangan ng teaching mo, kahit na ang dami mong alam. Ang kailangan niya yung prayer mo. Ang kailangan niya yung attention mo bilang tatay niya, bilang nanay niya, bilang pastor niya. Hindi yung very shit na tinuturo mo na yung deeper things of God, yung end times, hindi yun. Kasi yung time na yun, kailangan niya bilang pastor niya. Ano yung pagkahiwalay? Okay lang, Myra, kwento ko. Pagkahiwalay na, naramdaman ni Myra yung sobrang bigat. Alam niyo, yung susunod na araw, nakita nila, alambre, nagbigti na pala. Hindi nakukuha to sa dami ng alam. Hindi nakukuha sa dami ng yung alam mo yung numerology, yung eschatology, yung mga ganyan, wala, hindi yan. Kasi nung time na yun, kailangan niya bilang pastor, bilang nanay niya, bilang tatay niya, bilang kaibigan niya. Na wag tayong maging sobrang busy na hindi natin nagagawa yung part nating gano'n. Tatanungin mo yung katabi mo, sabihin mo ganyan, tagal na hindi umaattend siya, no, di ba? Ano kayo nangyari na sa kanya? Andiyan pa kayo? Tayong mga taga-Rema, sensitive tayo sa ganyan. Ako niyo mga kapatid. Makisuyo nga, ano? Yung maingay sa baba, sandali lang kamo. Hanggang ano lang ito. Nakabukas. So, kung ano, hindi kailangan natin umabante pero may nakukuha kayong mga kapatid. Nagpapaalala po ako sa inyo kasi bilang pastor, bilang manggagawa, eto tayo. Mag-check tayo, self-evaluate tayo na nagagawa ko ba yung tungkulin ko bilang pastor? O kasama yung pagtuturo, pero not always yung pagtuturo. Yung teaching mo, yung topic mo, hindi always ganun. Kailangan yan. Halimbawa, mamamatay na pala yung tao, tuturo ka ng tithing ngayon, ano ka ba? Halimbawa, naghihingalo na yung tao, ang tithe ay ginagamit ng 10%. Alam niyo kung may kakausapin ng Diyos, hindi yung unbeliever nilang magulang, ikaw. Kaya sabi ko nga, i-evaluate ko. Go-open ako sa inyo, ha? Hindi ako lang yung kala ko, yung napakagaling ko na. Sabi ko nga, strike one. Bakit hindi ko sinabi kay Cristel? Isa ka sa nakaramdam. Si Josey nga, ginising niya, di ba? Tinawag niya si Josey. Ikaw nga magkwento sandali. Sawa na sila sa akin, ikaw naman. Tayo ka. Ito ka na lang. Hawakan mo na yun. Ano po, yung time po na yun, parang tulog na ata po sila eh. Nanonood si Cristel. Ginising niya po si Joker or tinawag na. Sabi niya, ate, samahan mo ko kasi parang gusto ko talaga mag-pray. Tapos kinabukasan po nun, dun po namin nabalitaan na yung, actually hindi po talaga namin alam na yung tatay niya ganun na. Madaling araw po kasi nangyari. Tapos nalaman namin yun after lunch kahapon na, no? So, nung nalaman po yun, talagang nasyak kami lahat. Siyempre, para kay Cristel, kasama namin siya, malungkot kami lahat. Pero nung gabi na yun, talagang naramdaman na niya na may kailangan ipag-pray. Ayun nga lang yung mga ganyang case, hindi na kaya ng isang tao.
sana huwag tayong masyadong busy na hindi ka magising ng Diyos sa prayer. Kasi napaka-importante nito. Yung success ko sa ministry, binabase ko rito, sabi ko, strike to na ako. Naramdaman mo, pero wala kang ginawa. Hinawakan ko na yung cellphone ko, hinahanap ko pangalan niya. Bakit hindi ko tinuloy? Bakit hindi ko pinursige na hanapin ko siya? Strike 2. Ayoko na mag-strike 3. Kinukwento ko sa inyo yung mali ako dito. Kasi yung time na yan, kailangan kanya bilang pastor. Hindi niya kailangan yung patanggapin mo siya ng tungsten, hindi. Yung galing mong magturo ng end times. Nagagawa mo ba yung trabaho mo bilang pastor? Ang pinakapangit po ay yung time na nabulaga ka, na ikaw mismo pastor, nagulat. Bakit di mo alam? Yun na nakakatakot. Na ikaw mismo, hindi mo alam. Na ikaw ang pastor, ikaw ang... Nakikita niyo yung pagkukulang natin. Ito yung pastor eh. So, may sa service, kailangan nyo pong yung kung gusto nyo maging maganda yung takbo ng service, baguhin nyo po yung atmosphere. Isulat nyo po ito, baguhin nyo ang atmosphere if you want God to move. Huwag kayong basta bigla na lang magse-service na magpapakanta o hallelujah. Alam niyo sa camp kung sino ang pinakapagod sa service? Kami dalawa ni Johnny. Kasi 7 oras ako nakatayo, siya 8 oras nagigitara. Napakalaga po na kung gusto natin kumilos ng Diyos. Sino ba yung nagsabi sa akin? Ito si Eli ata, si Eli, tsaka itong si Tina ata. Tinatanong ata nila na yung venue ba, aircon? No? Hindi ko matanda ko, parang ikaw na sabi mo ata, sabi mo correct mo kung mali ako. Yung aircon lang kunin natin kasi parang hindi na mahirapan si Pastor Boy. Hindi naman ako maarte. Mahirapan nga lang ako. Yung past month ng anniversary natin ng May, June, hirap na hirap ako. Ngayon, kung malakas ang katawan ko, hindi naman ako maapekto ng todo. Kaso siyempre, yung sabi nga sa inyo, to provide mo yung needs ng mga tao, at the same time, may sarili kang battle. Talagang ganyan. No? Alam niyo ba si Benny Hinn, muntik na mamatay sa heart failure? Nagpapagaling siya, pero siya mayroong sakit sa puso. Napapahawak daw siya sa piano habang nagsisermon siya, atakihin siya. Yun sabi niya na time na talaga, gulo-gulo. Na ang gulo daw ng buhay niya, na ganito ganyan. No? Ngayon, siguro ang gusto ni Eli ay yung atmosphere, okay na mag-minister ako. Di ba? Kasi kapag pagod ka na, hindi mo na magawa yung gusto mo eh. May time na talagang iiwanan ko yung service pagkatapos ko mag-sermon, ibibigay ko sa iba. Bakit? Kasi nahihilo na ako, pagod na ako. Tingnan niyo, nakaupo ako ngayon. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi ako nakatayo. Hindi, carry lang. Ma-overcome naman to, mawala naman to eh. Hindi naman pwede magtagumpay yan, di ba? Ayan, ngayon, napakahalaga na yung atmosphere ng service nyo ay ano bang maganda na optimum para sa pagkilos ng Diyos. Tulad nito, bawalin nyo ang mga bata. Number 2, huwag kayong maglalagay ng mga natutulog sa harapan. May papapanood ako sa inyo mamaya. Akala ko ako lang ito eh. Kaya sa camp, sabi kong gano'n, kinausap ko na yung mga tao sa Asher. Nasabihan ka ba nun, Ronnie, na huwag maglalagay ng tao dito? Kasi may matandang baguhan.
Nagtuturo ko, may siyempre matagal na, sabi niyo. Sabi niya. Nakadiretso lang ganyan, oh. Men, sabi pa niya. Eh, yung mga taong gusto ko, yun ang pinapaupo ko sa harapan, kaso hindi nga, naasikaso nga. Pero nung, ito alisin niyo bawalin niyo yung mga batang makakasira sa ambience. Bawalin niyo yung mga taong uupo sa harapan ng mga baguhan. Ilagay niyo yung mga gutom. Yung mga interesado. Kasi kahit wala kang prayer, mahihigop nila yung anointing ng opisina mo o ng calling mo. May calling kayo, di ba? Yan. Yung iba may tuliling, di ba? Pero yung calling mo bilang pastor, mahihigop nila kahit wala kang prayer. Kasi nga interesado sila. Ngayon, yung nasa kalapit mo lang, ang ilagay mo yung mga maayos, yung mga hindi maayos, lagay mo lang doon sa likod. O kaya, lagay mo sa labas ng simbahan. Kasi yung mga binubuhay ni Jesus na mga tao, andiyan pa kayo? Baguhin mo yung atmosphere. Mag-create ka ng optimum ambience o atmosphere na kung saan makakakilos ang Holy Spirit. Paano? Yun nga, sinasabi ko po sa inyo. Number 3, hindi naman sa proper order ito, yung music nyo. Mga kapatid, sasabihin ko na sa inyo, ganito po, ay, naku po, yung tunog ng gitara nyo, tunog ewan. Halatang magkaawa yung singer sa gitarista. Bakit? Mali-mali ang chords, mali-mali din ang tono. Tapos, nainis pa ako dito kay hindi ko naman masisi at wala nga naman kay Eleazar. Sabi ko gano'n, ang bilis-bilis ng tugtog, ano to? Sasayaw ba tayo rito? Bakit? Nagpapa-altar calling ako, bilis-bilis ng... Hindi ko lang masabi na. In fairness naman, nanonood si Eleazar ngayon. Hi! Altar calling. Hindi nilaslas ang puso niya eh. Altar calling, kumbaga dapat yung maganda yung atmosphere, di ba? Ang bilis-bilis ng tugtog niyang ganyan. Sabi ko, yung ibang kanta ganun. Wala naman ako ibang makuhang gitarista. Mabuti nga nandiyan pa rin siya. Pero siyempre, siya na nga pastor, siya pang gitarista. Hindi niya kaya. Tapos yung singer niya, yung worker na aksidente, nanginginig-ginig pang ganyan. Si Lawrence, di ba? Sabi kong ganun, paano ba to? Alam niyo mga kapatid, dito po, kami lang ni Badong ang nandun, doon pa lang, kung hindi nga lang dahilan sa yung mga tao, hindi lahat. May mga tao rin nagutom sa Diyos. Di ba? Hindi lahat. Sabi kong gano'n, hindi ito yung tamang atmosphere. Doon sa opinion ko, hindi kikilos ang Diyos dito. Bakit? Wala kang ma-provide na tamang atmosphere eh. Wala kang ambience eh. And yet, may mga taong gustong magpa-pray, na gustong mag-celebrate ng... Nainis nga ako ron, sabi gano'n eh, yung isa, umatid, asan ka? Busy po ako eh, sa bunutan kita eh. Anniversary to, wala ka? Alam niyo, magkikilos ang Diyos dahilan doon sa mga taong gusto siya. Pero doon sa magkikreate ng atmosphere, tinitingnan ko sa Eleazar, doon sa tingala nito, doon sa tugtog niya, nakikinig eh. Hindi maganda. Ano magagawa ko nga kasi hindi naman siya talaga pulido. Iniisip ko nga kayo, baka meron kayong gitarista eh. Na pwede kong mapalitan natin para, Eleazar, mupo ka muna rin. Magpe-pray kami sa'yo dahil sugatan ka. Siyang sabi niya gano'n eh, ma'am, paano ba? Maya-maya, wala pa sa tono yung gitara. Alam niyo ba kung si Satanas kasi sumasabit yan sa yung nakikialam niya sa mga gamit. Alam niyo kung saan nakita ko si Satanas noon eh.
Saan? Doon sa string na sintonado. Kasi every time tutunog yun, magaganon ka iniisip ko, baka may kasama kayo na tinisiliboy ba o ano, ganito. Kung hindi kayo makakapag-produce ng magandang atmosphere, hindi rin gigilos ang Diyos yan. Maniwala kayo. Maliban na nga lang sa ilang tao na gutom sa Diyos. Pero, weekly ako sa anniversaries, di ba? Nakikita ko na if you cannot provide an optimum atmosphere o ambience na kung saan pwedeng kumilos ang Diyos, wala, sasayangin mo yung service mo. Kaya yung gitarista mo, in tune ba? Yung singer mo, in tune ba? Dati sa baler, noong unang panahon, yung gitarista, lasing. Alam natin yan. Wala nga lang tayo kasing mailagay pero yung mga gitarista nyo, sanayin nyo. Hindi yung... Alam nyo ba ang plano ko kay Johnny noon? Johnny, siguro last year, kukunin ko to every anniversary. Para pagka nandun ako sa anniversary nyo, magmi-minister kami sa inyo. Hindi kayo yung may ministry. Yung wag nyo na alalahanin yung tugtog. Gusto ko, mga musikero nyo, mapag-pray ko, makapag-isip. Nakuha nyo, mga kapatid. Tapos yung song leader, walang pakialam na minsan, ay, naku po, ayan na naman ako May mga tao talagang hindi in tune dito sa Rema. May mga sariling doktrina, sariling palagay, sariling, hanggang ngayon, ang Diyos, pinapalakpakan pa rin. Palakpakan natin ang Diyos. Sabi ko, di nakikinig ito. Hindi taga-Rema to. Ang tagal-tagal na tinuturo, hindi, papalakpakan pa rin ang Diyos. Ano ba yan? Tapos mamaya, magpipicture kami. Dito, ganyan. Pambihira. Group picture. O, sige, kukunan. Ano ka ba? Nasaan ka ba? Tulog po ako noon. Bakit hanggang ngayon may ganito? Tapos nung naisip niya, ay, si pastor. Tiningnan niya ako, tiningnan ko rin siya. Tuloy pa rin nakagano. Hindi taga-Rema to. Hindi, ang Panginoon pinupuri. Pero kung natuwa ka naman doon sa sinabi ng pastor, pwede ka naman pumalakpak. Hindi naman si Lord ang pinalakpakan mo Yung sinabi niya, okay lang yun. Pero kapag kasi yung purihin natin ang Panginoon, hus ganun ka ng ganun. Ano sabihin ni Lord? Gaganon-ganon siya. So, tsagain lang natin yung mga taong ganun. Ha? Asa na ba tayo? Pag-produce lang? Optimum ambience. Saan nakalagay sa Bible ito? Yung sa Acts 13, sabi niya gano'n, as they were ministering to the Lord and fasting, the Holy Spirit spoke. Ayun, nagsalita na ang Diyos. Bakit? Nag-provide ka Ito ang dahilan na sabi kong gano'n, bakit si Benny kapag nagpapagaling, binabago niya ang atmosphere ng worship? Ay, magpapakanta muna ng papakanta yan. Papapanood ko sa inyo mamaya. Alam niyo, sabi niya, kung hindi ko gagawin yun, that will never work for me. Alin, yung magpapagaling ka na lang. Sabi niya ganun. Nung narinig ko sa kanya na sinabi niya to, na binabago niya ang atmosphere. Kaya nga kung yung song leader mo, hindi in tune, at yung gitarista mo, walang kaalam-alam. Kung mag-gitara, ang tigas-tigas ng kamay, walang skills. Tinitingnan ba ng Diyos yung talento? Tinitingnan lang Diyos yung heart mo, lalabas sa kamay mo yan. Maniwala kayo. Sabihin yung mali ako, bigyan ko kayo ng choknat. Kung malinis ang puso mo, lalabas sa pananamit. Mag-amin kayo. Yung kabanalan, lumalabas sa pananamit yan. Kaya yung heart ng tao nagpapakanta, yung heart ng tao tumutugtog, lalabas sa tugtog nila yan. Nalala ko nung unang panahon, sabi ko lahat ng sine na makita ko, panunuorin ko. Nagsisimula pa lang ako sa ministry. Sabi ko, panunuorin ko itong Panginoon. Nandun ako sa Cubao, nandun ako sa Farmers, nandun ako sa tulay ng Farmers, papuntang EDSA. Narinig ko boses ng Diyos, sabi niya gano'n, anak, kung gusto mong gumanda, ministry mo, isusuko mo yan. Bakit? Napopollute ka, kakapanood. Hindi ka na sensitive dahilan sa kakapanood. Magsasawa ka kay Benny Hinn, magsasawa ka kay Kenneth Hagin. Pero mapapansin niyo, anointing nila, didikit sa'yo.
Alam niyo ba kung ano yung kinakain ng mga Bombay? Bakit ganun ang amoy? Yung curry. Yung may lasang ano yun eh. Lumalabas siya. Kaya yung mga worker, kapag kaamoy sardinas na. Yun ang kinakain ko, no? Pinapakain mo sa spirito mo, pinanunod mo, puro TikTok yan, na nag-e-entertain ka, lalampas yan sa ministry mo. Hello? Provide niyo yung good atmosphere na sinasuggest ko. Mga pastor, magpa-worship kayo araw-araw sa mga musicians niyo. Hanggang sa lumambot ang kamay niyan. Yung mga singer nyo, pakantahin nyo yung la, yung ano, happy birthday, C. Ano susunod sa C? C sharp. Susunod sa C sharp. D. Susunod sa D. D sharp. Happy birthday to you. Paano nyo? Buong scale yan. Hanggang sa mabanat yung boses para sasabihin niyang ganon, pasensya na kayo sa awit ko. O nga, pinagpapasensya ka namin talaga eh. Kasi hindi ka ma-bless doon sa kanta. Bakit? Unang-una, sintonado. Tapos, hindi naman nagpa-practice. Tayong mga nagsisermon, inaalam natin ang sermon natin, di ba? Sino sa inyo nagpe-Facebook Live sa Rema Philippines na ngayon pala mag-aaral? Wala. Si Larry Boy, ang tagal niyang magano na ako po nakasign ngayong hapon na ito. Tingnan niyo yung yung presentation na talagang pinagpaguran. Nakuha niyo mga kapatid. Yung worship. Nandiyan pa kayo? Every day, Lord, anong sisermo ko sa linggo? Lord, anong papakanta ko sa linggo? Bukas na naman, Lord, anong sisermo ko? Anong papakanta ko, Panginoon? Lord, anong i-exhort ko? Kasi malaman niyo ibang ginagawa ng soul winner. Although hindi ko nire-recommenda to. Ang gagawin ng soul winner, no? Ito kasi mga masyadong sensitibo. Dadaan sa kalye yan. Hindi niya lahat kakatukin yan. Gagawin niya, dadaan lang siya, dahan-dahan. Nagtatangs. Maya-maya, may mararamdaman siya. May pinapasabi ang Diyos sa akin dito sa pintong to. Kakatok yun, tatanggap. Alam niya. Kung nasaan yung mga tao na, hindi ko nire-recommenda sa inyo. Kasi tayo, paso yun. Pero sila, alam nila kung saan yung tao na... Pero kung sino ba? Halimbawa si Jello, halimbawa si Jello. Tara, pray tayo 8 hours. Makikita ko kung saan ito mag-pray o hindi. Bakit? Di makatagal eh. Nandiyan pa kayo mga kapatid? Ano ba ulam natin yan? Mabisina? Pero hindi naman ako naniniwala na si Johnny ay hindi naman lalaki ulo nito eh. Tiyan lang lalaki sa kanya. Pero masarap magluto yan. Pero yung ganyang music, asset mo yan. Kasi na-provide niya eh. Pero parang nga pinaghihili, di ba? Yan ang nakakapag-produce yung music ng nakakapag-produce ng optimum ambience yung music. Kailan natin naayusin yung worship natin sa yung music natin? Alam niyo ba yung pianista nung dating simbahan namin nagkita-kita kami sa JB Music. Kasi binigyan siya ng 185,000 bibili ng mga gamit. Ngayon sabi niya, bigyan mo ko ng organ. Regalo daw sa kanya. Nung JB Music. Kasi bibili naman. Meron palang gano'n. Na parang merong kubra. Na legal naman kasi tumubo naman yung JB Music. Meron doon ang pangit na organ. Sabi, nagbibiro sila. Mukhang sanay na sanay. Sabi nga, gusto mo ito. Kapangit naman ito, sabi niya. Yung parang global. Alam niyo ba yun? Yung nagsisintonado, global. Di tinitingnan ko siya gano'n. Nagsabay kami bumili ng microphone eh. Siya nag-i-inquire.
Ako naman, bumili ako ng microphone na yung may tali. Wala pang wireless nun. Wired pa lang. Alam niyo, sabi niya, kapangit naman ito. Nag-uusap sila nung sales lady na magkaibigan sila. Alam niyo ba, ang pangit nung organ na yun, laruan. Bigla niyang kinalabit na ganyan. Ay, ang ganda. Laglag yung pangako. Binuhat ko na lang. Bakit? Ang galing ng kamay. Yung pangit na gitara, mapapaganda niya yung pangit na keyboard dahil sa galing niya. Naging mamahali ng tunog nung... Pero ang pangit. Pero napagdidikit niya yung C dito, pero dito, C sharp minor. Paano yun? Alam niya yung kombinasyon na alam niyang i-produce, tapos nung tumutugtog na siya, alam niya kung kailan ihihina at kailan ilalakas. Dynamics ang tawag doon. Hindi yung isang tono lang. Pinupuri kita, Panginoon. Tapos makikita mo yung song leader, nagagalit na doon sa gitarista. Tingin natin. Dahil sa ayaw masita nung gitarista, hindi titingin sa song leader. Hala, magkaaway na sila, sabi ko. Asa lang yun, kung hindi nyo mapoprovide ang worship nyo, ay, nako, bahala kayo dyan. Kung hindi nyo aayusin ang music nyo, hindi nyo aayusin yung ushering nyo, hindi nyo babaguhin yung ambience nyo, ay nako, sasayangin. Sayang mga kapatid, ang gustong... Bakit sa Believers Cup, ang daming gustong umatin kahit hindi na nga pinapaatin, aatin pa rin daw eh. Bakit? Kasi ang ganda ng atmosphere, ng ambience, na naramdaman nila na doon kumikilos ang Diyos. Eh kaya nga, itong mga musikerong ito, dapat may disiplina. Nakukuha niyo mga kapatid? Yung kumbaga parang yung 5 gitara, 3 gitara, isa lang na C. Anong parang wala man lang bang pagbabago? Sana kung magsisika dito, yung isang C, dapat dito naman. Nakukuha niya? Hindi yung nandun kayo lahat. Magkaroon kayo ng variation. Tapos, kung C dito, no? Susunod A minor, yung bass mo, hindi C. Ang gagawin mo ngayon, C, B flat, tapos D. Lang, galito na ako. Point ko, magkaroon ka naman ng hindi lahat kayo nagkaroon pa kayo ng dami-dami instrumento, isa lang ang chord. Lagyan mo naman ng parang masarap sa tenga. Mga kapatid, naniniwala po tayo na ang Diyos kumikilos sa anointing. Pero wag naman kayong umasa na lang palagi na hindi na kayo na, nung naggitara ko, iba-iba nga chords ko, pero napuspos mga tao, hindi lagi mapupuspos yan, tandaan nyo. Ayusin nyo naman yung music, na hindi tunog lata, hindi yung tunog ewan. Pagandahin nyo naman, nakukuha nyo mga kapatid, magbigay naman kayo ng magandang magandang ambience, magandang atmosphere, na kapag pumasok yung tao, sasabihin niya, nandito ang Holy Spirit. Sino nakakilala kay Angel, yung sa Hear and Obey? Angel, kalbo yun. Hear and Obey. Kilala ni Mulo. Tatatandaan nyo? Yung sa Hear and Obey? Nag-washing of the feet tayo. Webes na siguro nun. Wala siya. May pinuntahan daw. Natapos siya, katatapos lang. Biglang dumating, nilapitan niya ako. Sabi niya ganun sa akin, Kuya Boy. Sabi ko, bakit po? Andito ang Holy Spirit, andito. Anong ginawa niyo? Tapos na eh. Tapos na yung gawain. Pero sabi niya, nandito ang Holy Spirit, anong ginawa niyo? Ramdam niya. Maganda sana na ayaw umuwi ng mga miyembro niyo kasi doon ba yung anointing. Ayusin niyo yung music. Na kapag tumutugtog siya na ang sarap. Ay mga kapatid, alam niyo ba, ilang beses tayo asan ba si Abby? B? Halika. Ay, hindi nila pala. Alam niyo sa mga kasal,
May yung mga kasal. No, yung mga kasal. Alam nyo, sinasabi nila na ang ganda raw ng kasal ng Rema. Sa totoo lang, maganda yung ambience ng kasal. Kasi pumapalpak yung salita ko. Minsan palpak din yung mga ninong-ninang, di ba? May maingay pa nga eh. Nag-iingay yung ninong-ninang. Natatandaan nyo ba si Joe? Hindi na kami makapag-close kasi iyak ng iyak. Yung pala wala. Tapos yung belo. Asan yung belo? Sabi, asan yung belo? Yung belo. Wala. Nawawala. Ang ginawa ngayon, yung nandun sa sahig, ginupit. Ginapit namin. Kayo nagupit, di ba? Hindi ba yung nasa sahig? Pero alam niyo, sabi nung isang bisita, ang ganda pala ng kasal ng buhay na rin. Sino yun? Yung ginupit na ano? May anointing ba yung ginupit na Namin yung decoration nila ginawa namin. yung decoration? Kasi nawawala yung belo. Ano ba naman nangyari? Tapos, doon sa kasal ni yung kapatid ni Liboy, sino yun? Si Lisel? Nawawala yung singsing. Nawawala yung singsing. Nagtitingin na kami ng photography, nangingitian kami. Tapos tinignan ko si Lisel naman, nandun nakaupo, nakangiti sa akin. Natatawa rin siya kasi yung singsing, nawawala. Sa kasal naman ni May at saka ni Pao, nawawala yung microphone. Yung wireless microphone. Hinahanap nila. Asan po yung isang microphone dyan? In-announce pa. Ayan, pero, yun ang, hindi pwedeng may kakasalin, wala akong music, hindi, ayoko. Hindi ko tatanggapin yan. Bakit? Kasi, sabi nga ni Benny, hindi tatalab sa akin yan, yung walang ang music. Ako din, ang kasal din ng Rema, hindi yan tatalab na pag wala ang music. Nakukuha niya mga kapatid. Na dahilan sa sinasabi nga, nalala ko yung kasal ni Lerol doon at saka ni Johnny, nandun ba kayo? Sa Isabela? Nandun ka ba, Marlon? Wala kayo nun, no? Di sige, tuloy-tuloy lang. Alam niyo mga kapatid, sabi nung isang tao ron, sa dinami-dami ng inatinan kong kasal, ngayon lang ko hindi na boring. Bakit? Ang Holy Spirit yun. Yan ang sinasabi nila na sa kasalan, usually, yung masasarap ang pinauunang painom. Tapos pagka lasing na yung mga tao, tsaka na lang yung mga low quality. Pero dito, sabi niya, yung pinakamasarap ang binigay niyo. Sa kasal, ang ganda ng quality. Why? Kasi andun yung... Alam mo ba, Ronnie? Nung kasal mo, inaway kami nung videographer mo. Kasi sabi ko, Kikay, kumanta ka. Lakasan mo, sabi ko. Ano ka ba? Sabi ko, ganun kaya ka nga nandito para kumanta ka eh. Sabi siya gano'n. Pinatitigil daw sila nung sabi ko, kaya nga sa ngayon pa lang, ang simula pa lang, ay sinasabi na namin na hindi namin titigil ang music. Magalit na kayo kung magalit kayo. Di ba nagbuhat ka pa noon ng... Inaaway kami. How many times yan? Nung kasal ni Sarah at saka ni Jason, ay inaaway kami nung nagbibideo. Ayan. Nung kasal nyo naman, ang ingin ng amplifier, Pero, ano yung merong ano yung meron dito sa ito mag-produce ka ng magandang atmosphere na tutuloy ang Diyos na umatid. Yung music niyo, ayusin niyo. Hindi yung kahit sino, hindi everyday everyday mga musikero, practice kayo. Ingatan niyo yung buhay niyo. Ingatan niyo yung isip niyo. Ingatan niyo yung kamay niyo. Yung boses niyo, bigay niyo kay Lord. Huwag kayong kumakanta ng wordly. Sanctification ang tawag doon eh. At, ayan, nasunog na yung kanin, mga kapatid. Ano yung una sa combo?
Hoy, mga bata. Hindi sa combo, sa music, ano yan? Music. Is atmosphere. Sa music, ay ano mga instrumento, anong bawalin yung mga bata. Oo, mga instrumento. Meron pa ako narinig, bawalin yung combo niyan. Drummer. Drums, ano pa? Bass. Bass, Guitar. guitar, Organ. organ, Ano pa ba? backup, ano pa? Song lead. Paano pag walang drums? Beatbox. Ayan. Tama ba? Tapos maganda sana yung drums. Meron yung chime, yung ginaganon. No, parang Encantadia ang dating. Hindi maganda, di ba? So, sa music natin, ang gitarista natin, 3. Bass, lead guitar, at saka yung acoustic guitar. Tapos, ang backup ay 3. No, pero may isang lead na si Dayan yun, usually, di ba? Ngayon, pag meron na yan, ito yung goal nyo, meron na yan, okay na. Pwede kayo magdagdag ng blowing section. Ano yun? Turotot. No. Isa pa, barakas. No. Tamborin. Ano pa? Ha? Sige, violin. No? Napaka-boring yan. Pangit ng... Solemn na solemn. No, tapos sinto lang gumaganon. Ay, naku po. Solemn na solemn. Ayan, sabi ko gano'n, mas mabuti pang wala ito eh. Ang hotel. Oh, hindi maganda. Maganda ang violin kung mga 5 sila. Strings ang tawag doon. Pero kung nag-iisa lang yan, para kang may multo eh. Gumaganon, tapos di pa marunong magganyan. Ano pa? Alam niyo ba sa drums, meron yung 2 bass dito? Di ba ginaganyan? Isa riyan, meron pa rito isa. 2 paa. Hindi mo naman kailangan ng ganon. Gusto mo yung maganda instrumento, di naman magaling yung tumutugtog. So ano pa? Pwedeng 2 organista, no? Yung isa nag-keyboard, nag-strings, yung isa piano. Yan, ang ganda ng dating yan. Tapos, ang isa pa, bumili kayo ng ng chorus. Hindi nyo kailangan ng distortion, pang rock lang yun eh. Bumili kayo ng tulad to, may built-in ito na chorus. Bumili kayo ng chorus, no? Napakahalaga niyan na meron kayong chorus. Na mura lang yun, nasa 700 lang yun. Kung makakakita kayo ng mga sale, nasa 500 lang yun. Pero ganyan ang tunog, no? Ay, okay. So, okay na yung tugtugan nyo, no? May backup na kayo, may singer pa kayo, ano pa? No, bumili kayo ng na para kasing organ ang dating eh. Mayroong umaalon-alon na tunog yung chorus. Okay. So, kailangan mag-practice. Tama? Isa na lang ang kulang. Worshipper. Kumuha kayo ng mga 4 na miyembro nyo, nasa salary yan, kakanta sila ng walang microphone. Nasa baba lang sila. Sila yung talagang magtataas ng kamay, magpupuri. At yung iba, scatter nyo riyan. Na kapag ka nag-worship tayo, hindi yung... No, sila yung gagayahin ng tao na talagang wholeheartedly mag-worship at mag-worship sila. Pataas ang 2 kamay. Palabasin nila yung anointing doon sa loob. Saan nakalagay sa Bible to? Sinabi ko na po sa inyo. Si Jehoshaphat, sabi ng Panginoon, the battle is not yours. Di ba? Inuna niya yung mga... Tapos may kinakanta sila. Anong kinakanta nila? His mercy endured forever. Hindi yung army. Kasi yung mga musikero niyo, army lang yan eh. Pero iba talaga yung taga-puri. Dahil sa biyaya mo, ang buhay pupuri sa'yo. Sa buhay ko, ay lagi mong one more time. Lagi ko, dahil sa biyaya
iyo. Purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y hindi mapapantayan. Purihin ka. Purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itataas ang buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo hindi mapapantayan. Purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo hindi mapapantayan. Okay mga kapatid, tingnan nyo, ang ganda ng atmosphere, di ba? Never madamot ang Diyos sa pag-flow ng anointing. Ngayon, mapapalakas pa to. How? Yung response ng tao. Sanay kasi tayo na nakaganon lang eh. Minsan, isang kamay. Yung dalala, pinapasa na yung pagkain. Yung minsan, ganyan, pwede mo pang itaas ang dalawa eh. Sa totoo lang, pwede pang sobrang taas. Sa totoo lang, pwede pa rin yung mukha mo talagang nakaganon sa Panginoon. Kung matuturuan natin yung mga tupa natin na kung paano mag-respond, yung mga baguhan, titingnan kayo kung paano kayong mag-worship. Kung hindi na makikita na ganito, alam niyo ba sabi sa akin ni Tatong? Si Tatong, kapatid ni Larry Boy, nandun sa Canada. Sabi niya, alam mo Kuya Boy dito? Andiyan na yung anointing, di nila alam. Paano hindi alam? Tayo dito sa Rema, di ba? Sanay tayo sa anointing, oo. Pero sila hindi, andun na yung anointing. Dapat magtaas na sila ng kamay. Hindi daw nila alam na nandun na yung anointing. Tayo, dapat matuto tayo na talo. Saan magsisimula ito? Sa mga worker. Na kapag andyan na yung anointing, yung talagang maggaganong ka. Huwag ka lang maghihiyaw. Pero yung iba kasi, minsan may pang mga gumaganon eh. No, na gumaganon sila na malaya kayong gawin yung ganyan. Ano mangyayari? Lalakas ang Espiritu ng Diyos. Mabe-bless tayong lahat next week. Marami ang babalik. Kasi ang babalikan nila yung worship. Yan ang Sem Break Camp natin. Amen? Ay, kamusta ba kayo rin sa likod? Ano nangyari na? Preparation. Ay, nawala yung gutom ko eh kasi naamoy ko yung sunog. Okay. Ay, tingnan niyo po, nasaan tayo? Response ng tao. Hindi, asan tayong lugar? Ano ka po? Maseda. Maseda. Saan Maseda? Church ng Maseda. Hindi, saan part? Sa kusina? Sa CR? Hindi, yung location, yung part nito. Ha? Ano Espanya? Sa hall, nasa church na hall. Nasa hall. Hindi ba sabi ko, ibahin natin to? Parang ngayon ko lang nakaririnig na ganyan yan eh. Usually naririnig ko yan na nasisira pag malakas ang anointing. Pero pagka yung hindi ganun kalakas, hindi naman nasisira yun eh. Tama ba? Ngayon lang eh. Bakit? Nararamdaman ni Satanas eh. Di ba, minsan, kung kailan magsiservice ka na yung microphone na yung sira, nakikisabay eh, sa butahe. Nalala ko noon, nag-service tayo rito doon sa may Mayon. Magsiservice tayo, namatay, pumutok yung amplifier. Sabi ko, si Henry pa ang gitarista.
Sabi ko, sabotahe itong ganito. Ano ba naman to? Kung kailan mag-start ng service, pumutok yung amplifier. Hindi, wala na. Ano ibig sabihin? Kulang sa prayer. No? Tapos ito, saan ginaganap ang service? Sa hall. Mga kapatid, pakinggan niyo mabuti ito. May mga multo, may mga demonyo na nasa kusina. Hindi sila. Hindi sila. So, hindi. Huwag niyo ma-misinterpret. Maniwala kayo. May nagsasabi po sa akin, doon sa kusina may naririnig kang bumubulong. Naggaganon. Kusina ng church yan, ha? Yan. Pero doon sa kwarto, wala. Parang nakastay siya, ang istasyon niya, yung post niya, yung assignment sa kanya, yung deployment ng demonyo, kusina. Meron naman sa CR. Minsan, habang naglandong ka, no? Nandun ka sa kusina, no? Yan, ha? Marami tayong simbahan na ganito. Nandun ka sa kusina, nagpe-pray ka, maya-maya, parang may sumasabay. May nagtatangs. Rabasya ka rabaran. Maya-maya may sumasabay sa'yo. Saan yun? Sa kusina. Doon sa pangalan nito, doon sa Maseda, yung lumang Maseda, may ganun. Ano, sorry. Hindi. Doon sa San Diego, may tapos doon sa Recto, yung unang simbahan natin, meron double ganger ba, ano? Ha? May demonyo ro, doon sa unang simbahan natin sa Recto. Double, ano man tawag ito? Double. Nakikita nila ako, nakatayo daw na ganyan, mapulang mata. Sabi ko, kailan? Anong oras? Ganito, anong araw? Ganito. Kailan? Saan yan? Ganito. Sabi ko, nasa bahay ako noon. Hindi, kayo po yung nakatingin eh. Ang pula-pula nga ng mata nyo eh. May mga demonyong naka-assign sa kusina. No? Ngayon, ito ang babantayan nyo. Meron din sa CR. Hindi umaalis yan, dyan lang yan. Nalala ko dati, yung hagdanan namin, doon sa ikalimang hakbang, sabi ko, nalilito ako. Bakit ganito? Anong nangyari? Sabi ko, baka naman na ano lang. Pero sabi ko, ilang beses na ako dumadaan eh. Maya-maya, meron kaming worker, dumaan, nahulog. Sabi ko, nalito po ako dyan sa ikalima. Sabi ko, may demonyo. Alam niyo, ang babantayan niyo, 2 lugar, pintuan ng simbahan. May mga tao, may mga demonyo na nakabantay sa pintuan ng simbahan. Nalala ko, nag-worker ka pa sa Cavite. Sabi ko gano'n, bantayan natin to, nakapanaginip ka lang, demonyo sa pintuan. Kaya hindi nagkakamiyembro. Wala yun sa kusina. Wala yun sa CR, nasa pintuan. Yun ang humaharang. Pupunta yung miyembro, sabi niya, sige, atin ako sa Sunday. Kina-Sunday, walang susi. Hindi mailak yung bahay. O next Sunday naman. Next Sunday, nawawala naman yung padlock. Napaka-ano eh. Nakuha nyo? Yung isa pong kasama natin na dengue sa ospital. Sabi niya gano'n, mga 2 weeks na ata siya ron, hindi siya nalabas. Sabi ko gano'n, masyado na matagal. Yung dengue. Ngayon, pag-pray nga natin to, hindi siya gumagaling. Nanaginip siya. May demonyo raw doon sa pintuan ng CR. Eh, sabi ko, kaya pala hindi kayo gumagaling. Kasi may demonyo sa CR. Doon sa pintuan ng hospital, nung kwarto niya. Ang ginawa po namin, binaybay namin, pagkaraan po ng ilang araw, sabi niya, Pastor, nanaginip po ako, yung demonyo po wala na. Sabi ko, lalabas na kayo. Lumabas ka. May dito po sa atin sa Rema, may mga nakakita po yung mga tao sa paligid natin na may nakaputing nagbabantay sa pintuan. Bantayan niyo yan. Yung mga simbahan nyo, mayroong demonyo rin sa pintuan. At ang pinakamalala, sa hall. Kaya ngayon, ina-advise ko sa inyo, ganito. Huwag muna kayong matulog sa mga kwarto ng simbahan nyo. Matulog kayo sa hall. Bakit? Magmamanifest yun. Kasi hindi yan pumupunta sa pintuan, hindi yan pumupunta sa kusina, sa CR. Diyan lang siya naka-assign. Nakuha niyo mga kapatid. Kaya magstay kayo dyan. Kakastay nyo riyan, minsan, diyan kayo matulog. Huwag kayo matulog doon sa kwarto nyo kasi wala yung demonyo ron eh.
Alam niyo ba yung simbahan sa sa Ilocos? Meron doon isa sa kwarto. Yung tinulugan niyo. May demonyo talaga riyan. Nalala ko dati yan eh. Nagpe-pray ako si Jenny yan yung napanaginipan ko, binayin ko ng binayin. May nangyayari pala sa kanya. Sabi ko gano'n. Eto na di ba may tinadyakan ka doon? Pakikwento mo alas sandali. Natulog po kami doon anniversary. Hindi pa ako makatulog mga alas 2 na tapos yung... Tayo ka brother, para makita ka nung nandun. Tapos yung ano po, yung... Tapos yung upuan doon sa pintuan, gumanon po. Mayawak mo na lang. Tapos nung sabi ko, wala, tulog naman si Naliboy. Ganun. Tapos, nanaginip na ako ng mga alas 3 siguro po noon. Hinahabol daw kami, hinahabol daw kami ng mga malalaking demonyo. Tapos sinama ko yung mga kasama ko. Dito tayo sa mataas, dito na tayo, pinakamataas na to. Hindi na tayo mahahabol. Tapos nung pag ano kong ganyan, nabulaga ako, nandyan na yung malaking demonyo. Ang laki na niya, wala na akong ang laki niya talagang tinodo kong tinadyakan siya kasi sa sobrang takot ko din. Kasi talagang tinadyakan ko siya, nahulog daw. Tapos pero ang natadyakan ko yung pader ng sibahan. Ito itong natadyakan ko po talaga. Tapos nahulog talaga yung demonyo. Nakita ko siya, ang laki niya, tapos parang dadalawa tatatlo na lang yung buhok niya. So yun. Pero tinodo ko siya talagang tinadyakan. Kaya pagising ko, sakit ng baka. Yun po yun. Ano ba yung sinasabi ko? Alam niyo po, natulog na rin ako doon. Matagal na yun. Kaya siguro 3 na lang ang buhok noon kasi matanda na. Matagal na yan. Nung nagsisimula pa lang ang Ilocos noon, na sabi ko may demonyo rito na may duwende nga daw doon na may sinasabi pa sila. So, etong advice ko sa inyo mga kapatid. Kung hindi nyo mapapalayas yung demonyo sa simbahan, hindi nyo naalis. Paano? Kapag ka nagpakita sa gilid ng mata, na amoy, narinig, ginaganyan, minsan, ano ba yung nakikita na panaginipan, kapag ka nag-manifest na siya, gisingin mo yung mga kasama mo. Pag binangungot ka doon, gisingin mo yung kasama mo. Lapanan na to. Saan? Huwag muna kayo matulog sa mga kwarto. Abangan nyo doon. Usually kapag matutulog ka na, babangungutin ka. Alam niyo po, may kinukwento sa akin yung sino ba to? Si Jeff na taga Pangasinan. Ano nga pangalan niya? Dati nagpastor. Alam niyo, tulog siyang ganyan, bigla lumalabas daw sa bibig niya. Si Jerwin na nagkwento to Sabi niya, nakatingin daw siyang gano'n. Natulog si Jeff. I bind you in Jesus' name. Sabi niya, lumayas ka, ikaw na demonyo. Pero tulog na tulog. Ano nangyayari? Kapag binangungot ka, manggising ka, wag yung, wala lang to, easy lang tayo. Sabunutan kita Kaya ngayon, sabi ng demonyo, hindi naman pala ako palalayasin dito, hindi naman pala ako didili. Kaya tuloy-tuloy lang siya. Pinapatay niya ang atmosphere ng church niyo. Okay, matulog doon sa Alam niyo ba yung isang simbahan dito sa Tarlac? Nung wala yung pastor doon, yung may-ari ng bahay na pinaparentahan, nag-atang sa gate ng simbahan. Doon sa mismong pintuan, nakita nila Sheila, ano tong apoy na to? Yung pala may nagpa-insenso doon. Kasi nga may may maligno ron Nakukuha niyo mga kapatid. Huwag kayong matulog doon sa Judah. Hanap ka ng kasama mo, tulog kayo sa church. Doon sa hall. Huwag doon sa kwarto. Mag-worship kayo ron. Maya-maya, pag nanaginip ka, papakita sa iyo ng Diyos. No? Huwag kang maghintay ng panaginip. Basta kung managinip ka, o wala kang panaginip, i-deal mo yung demonyo kung nasaan yung hall, doon kayo mag-pray. Kung loobin ng Diyos, mananaginip ka mamaya, mababangungot ka, gisingin mo yung kasama mo, i-deal nyo na. Kasi sasabihin ng demonyo, pinapalayas pala rito. Ang daming mga simbahan, dahil sa hindi na di-deal, yung mga demonyo sa kanila, rampant. Akyat panaog lang sila. Kumbaga parang, ganun-ganun lang sila. No? Nagmamanifest lang sila riyan, nagpapaantok. Na, hindi naman yung antok na overnight, kasi natural yun Pero, meron pong isang tao, sabi niya, patay na patay ang service. Bakit ganito? Na kapag kayong ordinaryong araw, inspired na inspired ako na magandang sermon ko. Maayos ang music.
maayos yung mga tao, pero pagka isasabihin ko na patay, para bang walang atmosphere. Ang nangyari po, sabi niya, sawang-sawa na ako, Panginoon, mag-fasting na ako. Ang nangyari, kung saan niya nararamdaman yung multo, punta kayo doon. Sabagay, wala namang space sa spiritual, pero papakita ko sa inyo mamaya. Ngayon na nga. May demonyo ng mga taong grasa sa sementeryo. Bakit sinadya ni Jesus puntahan? Bakit sinadya niyang puntahan yun? Idil. Kala ko ba pwede naman natin pag-pray sa malayo? No. Kaya alam niyo ba, dapat yung church niyo ay prayer room. Hindi, sa bahay na lang ako magpe-pray. O, huwag ganun. Punta kayo doon sa bahay, doon sa church niyo, kung pastor kayo, try niyo matulog doon. Naghahunting lang kayo ng demonyo. Nagsimula po ang gawain ng Rema sa Bangungot. Maraming beginnings ito eh. Pero nung na-discover na namin ang speaking in tongues, ay naku po, kikita mo yung mga demonyo rin, pupula ng mata, hindi makalapit kasi lakas ang anointing. Nagtitinginan kami dalawa nung kasama ko na nakikita rin niya, ang daming demonyo rin, nandun sa parting madilim. Yung mga mata na naglilisik, ewan ko, wala pa naman kaming alam tungkol sa demonology nun, pero bakit lisik na lisik yung mata nila? Tapos ang bumubulong sa akin, yung kasama ko, poposes na. Titingnan ko, nagpe-pray. Yung pala siya, binubulungan din na, mapoposes na ako. Tinatakot na kami, nag-ano kami, talagang. Pero parehas kami binangungot. Sabay kami binangungot. Sabi niya gano'n, pray na lang tayo. Tara, sabi ko, pray tayo. Nakita namin yung mga ang pupula ng mga ewan ko, bakit galit yung mga mata? Alam mo naman eh. Bakit kailangan pumunta ni Jesus mismo kung saan yung may demonyo? Nakuha niyo mga kapatid. Huwag kayo matulog doon sa mga kwarto nyo, tulog kayo doon sa church. Doon sa hall. Idil nyo. Kung loobin ng Diyos na bigyan kayo ng bangungot, panaginip o ano man, idil nyo, gisingin nyo yung mga kasama nyo. Huntingin nyo, palayasin nyo. Ngayon sabi ng tao, papasting ako, Panginoon, gusto ko makita kung anong nangyayari, bakit patay na patay itong simbahan na to. Ang nangyari, pagkaraan daw ng 3 araw ng fasting niya, nakaramdam siya, nakaluhod siya. Sabi niya gano'n, ba't parang mayroong ako nararamdaman dito pagdilat niya, alam niyo mga kapatid, kita niya may malaking gorilla sa bubong. Oh. Sabi niya gano'n. Ito pala yung demonyo rito sa church. After 3 days ng fasting niya, andun pala yung kaya hindi napupuno itong simbahan. Kaya pala patay na patay palagi ang simbahan. Ang ginawa niya, may rebuke niya. Sabi niya, bumaba ka rin sa pangalan ni Jesus. Dahan-dahan daw, bumaba yung gorilla. Pagkatapos di raw nagsasalita, pero gumagalaw-galaw daw yung ilong, tsaka yung mukha nagmamakawa, huwag mo akong paalisin. Sabi niya, lalabas ka sa kwartong ito, lalabas ka sa simbahan ito, labas! Sabi niya gano'n. Paulit-ulit sa pangalan ni Jesus. Mag-about face daw yung gorilla, lalakad, tapos titigil, haharap na naman sa kanya na, huwag mo akong paalisin. Hindi nagsasalita. Pero gano'n ang mukha. Hindi, lalabas ka. Iwanan mo itong simbahan ito sa pangalan ni Jesus. Mag-about face daw yung gorilla, tapos lalakad na naman, tapos titigil na naman. Mag-about face, magmamakawa daw yung mukha. Hindi nagsasalita, pero nagmamakawa na, huwag mo akong paalisin. Lalabas ka sa pangalan ni Jesus. Iiwanan mo itong simbahan na to. Hindi ka na babalik. Ang ginawa daw ng gorilla, bumilis daw ang takbo doon sa pinto. Biglang lumabas ang pinto. Sinundan daw niyang ganyan. Tumakbo raw doon sa kalye. At doon sa bandang dulo, pumasok sa beer house. Kinabukasan yung beer house, nasunog. Kinasande yan, ang ganda ng atmosphere. Si Kenneth Hagin, lagi siya doon sa church kasi my house shall be called a house. Yes, pwede ka mag-pray sa kwarto mo, pero iba kasi sa church. At kapag mapapansin ko yan, alam ko pakiramdam ng kwarto ko tsaka ng simbahan. Alam ko kung kulang sa prayer. Pagpasok mo rito, alam mo kung andito ng Holy Spirit. Pero hindi aalis ang mga demonyo kung hindi itidil. Kaya na-advisean ko po kayo, matulog kayo doon sa hall. Huntingin nyo yung demonyo ron. Alam nyo ba si Kenneth Hagin Jr.? Sabi niya,
may sinasabi ang Lord sa akin, Lord, ano ba problema dito sa simbahan, dito sa Rema Bible Church? Anong problema rito? Ngayon sabi niya gano'n, hindi ko marinig. Nandun daw siya sa kwarto niya, sa bahay nila. Ang ginawa daw niya, nagsumakay ng sasakyan, pumunta sa church nila, yung laki-laki ng church nila, tapos nakalagay dito, video department, finance department. Nakukuha niyo? Mga pinto-pintong ganyan, tatapat daw siyang gano'n, tapos sasabihin daw ng Diyos sa kanya, may problema dyan. Sabi niya, dito pala ang problema, papasok siya ngayon, check niya yung mga records. Ayun, nadedetect niya. Sometimes, kailangan mong nandun ka. Katulad ni Jesus. Okay, matulog doon sa ano niyo muna, mag-ano kayo, huwag niyo munang, doon tayo sa church matulog. Pray tayo. Hanapin natin, palayasin natin yung demonyo dito kasi dito yung nasa pinto, nandun lang yan, hindi yan pumapasok. Ewan ko, bakit gano'n? Yung nasa CR, hanggang doon lang siya. Alam niyo, isang simbahan natin, sabi ng isang worker, nakita niya, yung isang kasama niya worker, pumasok ng CR. Ngayon sabi niya gano'n, tagal naman itong lumabas. No? Anong nangyari pala, nakukuha niyo mga kapatid. Maya-maya, yung kwento, nalito ko Maya-maya, nakita niya nandun CR. Nalito na ako. Pumasok yung worker doon. Pagkatapos noon, lumabas yung worker. Ayan. Sabi niya gano'n mag-uusap kami, something na gano'n. Maya-maya, nung lumabas na yung worker, sabi niya gano'n na di pupunta sa CR. Pagpasok niya sa CR, nandun pa rin yung worker. Kasi dumaan. Mga double ganger. Tama ba, double ganger? Ilang beses nangyayari sa simbahan yan. Isang simbahan to. Tapos ang sinasabi pala, pagka nagpe-pray, may nakikigaya. So, nagigets yung mga kapatid, kahit na anong ganda ng teaching mo, tingnan natin, hindi tatalab yan dito sa pinag-uusapan natin. At kung hindi natin ito, i-deal, hindi magiging maganda yung takbo ng service nyo at saka yung miyembro nyo. Huwag mo sabihin maganda topic mo, o kaya sabihin natin ang topic mo ay super heavy, super lalim. Hindi. At kahit nga minsan, maganda na music mo, hindi pa rin makakilos ang Holy Spirit kasi may masamang spirito Alam niyo minsan, sinasabi po ng Biblia, huwag kayong nagsisemo ng puro demonyo, pero may time yan. Bakit kasi? Nagbibigay ng masangsang na, sa ako na bigay yung verse sa inyo. No? Pagka puro demonyo sinasabi niya, nagkakaroon ng masangsang na pakiramdam sa church yan. May time na sinasabi yan, pero hindi palagi. No? Nakuha niyo mga kapatid. Ayan, okay. Halimbawa, nanliligaw ka doon sa isang babae o kaya sa isang lalaki, kung nililigawan mo yan. Tapos ang mangyayari, wala ka na sinabi kundi kamatayan. May ilabas sa iyo. Puro lang namatay yung tatay. Kung ganyan, nakita ko, bumako, naagnas, ganyan. Ano ka ba? Nanliligaw ka walang love. So, nakukuha niyo, make the extra effort na matulog kayo sa mismong church. Magdala kayo ng gamit nyo ron, tapos mag-pray kayo. Kayo mag-isa lang. Magsama ka ng siguro, isa, dalawa. Miyembro mo, magkaroon ka ng gitara, mag-worship ka ron. Sa worship pa lang, every week ako nasa anniversary. Worship pa lang, alam ko, wala ng prayer. Sabi ko, walang prayer itong simbahan na to. Bakit? Sa worship pa lang. Sakal na sakal. Kaya wag kayong kumbaga nakabase na lang sa maganda topic ko, maganda yung ituturo ko, hindi always ganoon. Ano ba kung magturo ka ng maliit na verse lang diyan na iwanan niyo na ang dati niyong pamumuhay, tapos ganun. Kasi kung hindi maayos yung atmosphere, hindi rin kikilos sa Diyos. So, ang dami ko na po nabanggit sa inyo. Nakikita ko naman na dito ang leading. Kung itutuloy pa natin ito ay hindi naman pwede nga kasi nga meron tayong pag-uusapan. Amen? Pero tingnan nyo ang nagagawa ng anointing. Ang isa pang problema nyo, yung mga demonyong dala ng tao sa labas. Nag-away sila ng mag-asawa, nagsabunutan.
Pagdating dito, dala-dala pa rin yung galit niya. Kaya kung di mo pagpe-pray ang service na sayang. Alam niyo si Benny may sinabing gano'n, ikaw na tayo ng tayo. Sabi niya gano'n. Tagalog si Benny. Sabi niya, tapos sinita niya sabi niya, yung isang bata kahapon dito, iyak ng iyak sa mismong harapan. Kaya ang tapang, pinaalis niya. Tapos yung nandun sa dulo na tayo ng tayo, sabi niya gano'n, sana di ka nalang umatin. Gusto niyo marinig? Mamaya na lang pagka-ending na, papanood ko sa inyo. No, inopen niya yung divorce niya, inopen niya lahat ng sa ministry. Sabi ko, pinakikinggan ko, sabi ko, nakaka-relate ako kasi sa camping natin nasisense yun eh. Kapag ka nagkulang ka sa prayer, sabihin natin 100, no? Bawasan mo ng 10. Ilan na lang? 90. So, 90 ang kay Lord, kukunin ni Satanas yung 10. Kaya yung service mo, dami problema. Kuha niya. Paano kung 50% lang ang prayer mo? E di 50% kay Satanas yun. Tataka ka, bakit? Ang mahirap dito, 10% lang ang prayer mo. Ano mangyayari ngayon? Di 90%. Natandaan niyo ba 2011, camping? Buong service, no? Buong service tayo. Possession. Natandaan niyo yun? Ayoko na, no? Alam niyo, sabi ng demonyo? Hindi. San Pablo. Anong lugar na yun? Sa Bulacan. Bulacan at saka San Pablo. 2008. San Miguel. Tapos sa San Pablo. San Miguel. Oh, San Miguel at saka San Pablo. Si Justin. Napusay si Justin. Tinutukan ng microphone. Tandaan nyo? Alam nyo, sabi ng demonyo, pinagplanuhan namin kayo. Alam nyo, nag-iwan siya ng sumpa. Yun ang nakakatakot sa mga ganito. Yung iwanan ka ng sumpa ng... Alam nyo, sabi niya, marami ang magbabackslide sa inyo. Kaya halimbawa ikaw, Gono, sinabi sa inyo ng demonyo, pauwiin kita. Naku, ingat ka. Tutuparin ng demonyo. Kaya kung di mo pagpe-pray yung pamilya mo, naguguluhin niya para mapauwi ka, tatalab yun. Nakukuha niyo? Isang pastor. Ito ang problema kapag kanyan yung anointing. Hindi ka na tumitigil. Sabi nung demonyo doon sa pastor, sa isang tao lang kita papabagsakin. Binantahan siya. Nagkatotoo. Yes. Ilang taon. Hindi nakalimutan ng demonyo yung prophecy ng demonyo. Sinabi ng tao, sa isang tao lang kita papabagsakin. Nakukuha niyo? Ilang banta ng demonyo ang binitawan na niya sa atin. Sa akin kaya, ang dami. Hindi ko na pag-uusapan. Lalo na nung last camp. Yung last camp natin, di ba dami na poposes? May banta kaya sa akin ng demonyo. Sa inyo kaya? Ilan ang banta ng demonyo sa inyo? Meron yan. Kaya we cannot afford na maging pa-easy-easy. Kasi magkakatotoo yun. Sabi ng demonyo, sa isang tao lang kita papabagsak. Nangyari. Mabuti lang ang Diyos eh. Kasi tinitingnan niya yung heart ng tao. So, ini-encourage ko po kayo, doon kayo sa church matulog, hantingin niyo yun, harapin niyo, i-deal niyo. Walang pinagkaiba yun sa pag-Jericho March eh. Bakit pa ako iikot? Pwede naman yung prayer ko na lang, umiikot, ano ka ba? Walang malirog. Kuha niyo mga kapatid. Ayan. Ay, sabi nga niya si Justin yun, naalala ko, sabi niya, pinagplanuhan namin kayo. Grabe pa, buti pa itong mga demonyo, may planning stage sila eh. Para mapasara. Ngayon, huwag naman tayong, anong tawag din sa uto-uto sa English? Uts-uts. Anong, ha? Ano po? Galibol? Naib?
wag ka namang parang uto-uto na kontrahin natin. Hello. Ayan, kaya ay ano, sige. Ayusin na lang natin ito, ha? Ganito. Hindi, nakaready na eh. Okay, so, ay, hallelujah. Tingnan nyo, ang nararamdaman nyo, yung physical na pagod. Hindi ba? Yung nangangawit ka na gano'n, physical lang yan eh. Pero meron kang nakakain. No? Ito yung napoproduce nga nung yung ayusin nyo, music nyo. Pasensya na kayo ha, dyan eh. Ito po ay hindi period. Pasensya na po ha, Johnny. Tugtog ka lang. Ba't tumigil ka? Pasensya na kayo kasi nagde-demo ko eh. Hello po. Alam ko agree kayo rito pero masasaktan tayo. Okay lang ba? O huwag na tayo masaktan. Agree na lang tayo. Go. Kung hindi si Johnny ang magigitara ngayon, iba atmosphere. Parang mayabang ang dating, tama? Uy, umuo kayo. Pero yun na nga ang Diyos ang namimili. Kaya nga galingan mo. Hindi po pwedeng tulog mo. Ganyan na lang. Hindi. Galingan mo. Mag-aaral ka. Sabi nga ni David, yung espada sa kamay ko, tinuturuan ako ng Diyos na pusang umaandar. Yung sabi niya, played ano ba yung the harp with skills. Sino nakakilala kay Roel Pagaduan? Dumating na tayo, magaling yung mag-drums, di ba? Ayaw ko kumuha na ibang drummer. Bakit? Magaling. Kasi hindi nga inalagaan, di wala na akong magawa. Pero yun, tama. Ayaw ko kumuha ng ibang drummer kapag di siya. Bakit? Kasi kaya niyang ilabas ang anointing. Yung nga lang, hindi gano'n. No? Kinakabahan na si Johnny ngayon. Naku. Baka palitan na ako. Ano ibig sabihin nito? Si Abby, di ba meron siyang album sa Facebook? Yung bawat kanta, kinakanta niya. Tapos at the same time, siya nagigitara. Pinapakinggan ko, sabi kong gano'n eh. Ang ganda naman ang kanta ni Abby. Sintonado nga lang. Alam niyo, may nag-comment, sabi niya, nakuha talaga sa anointing. Nasaan na yung album mo? Nasa Facebook. Ayan. Nakukuha niyo? Kaya nga, namimili tayo na ikaw ang mag-MC. Bakit? Kasi ito ang magaling. Siya marunong. Sino pinag-organ natin? Sino ba? Di ba si Richmond? Bakit? Hindi ko pag-organin ito. Si Abby, hindi ko pag-organin yan. Unang-una, di nga niya alam kung nasan yung switch eh. Pero yung nga lang, hindi ko nakukuha niyo mga kapatid. Sino tulad yan, sino drummer na gusto ko? Si Carla pa rin. Bakit? Diyan, nakukuha niyo yung point ko. Kasi pagbutihin mo yung lugar mo. Galingan mo naman. Sino pinag-opening prayer natin? Hindi marunong mag-pray? Yung magandang mag-pray, tama po ba? Sino ang ilalagay mo sa offering? Sa pag-handle ng, ano ba tawag sabihin? Treasurer? Yung lustay? Yung magnanakaw? Hindi, ang ilalagay mo, yung marunong mag-handle. So, gumawa po tayo ng paraan na maayos yung trabaho natin. Kung musikero ka, galingan mo. Ayan. Sabi nga ng isang tao hindi, kailangan ko nang tumigil. Sabi ng isang tao yung nanay, sabi niya, ikaw, sabi niya rin sa asawa niya, hindi ka marunong na tatay. Hindi mo sa katabi mo, ikaw ba yun? Hindi ka marunong eh. Nagigets nyo? So nandyan, no? Jello, kayo ni Arvin, kahit kayo Judah, mag-schedule kayo na matulog kayo sa church. Ha? Ayan. Kaya dito, may kama kami rito eh.
So, try nyo naman. Amen? O, sige. Pakiayos po yung bangko natin. No? Pakiayos po. At saka, sige. Abi, pakipasa na. Yan. Yan. O, sige, sabihin natin. Praise the Lord! Praise the Lord! Sige.